Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Dionisio Lorenzo, Samson Aguinaldo, Anseri Manungkarang, at Sedako Zaragoza, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3471. Sandaling pinag-isipan ni Mandy ang sitwasyon. Napag-isipan ko na, hiniling namin siyang makipagkita ng 3 beses bago siya pumayag na magkita sa bullring. Number 1. Ayaw niyang mag-aksaya pa ng oras sa pagtingin sa atin. Number 2. Gusto niyang ipakita ang kanyang lakas. Number 3. Baka gusto niyang gamitin ang pagkakataon para makita kung worth it ba akong makipag-ayos sa kanya. Napangiti ng mahina si Harvey. Kawili-wiling babae. Hindi nakakagulat na maaari siyang maging ikalimang ginang ni Jeff kahit na walang matibay na background o pagkakakilanlan. Napagtanto na maaaring kakaiba ang babae, nagpadala si Harvey ng mensahe mula sa kanyang cellphone. Pagkatapos ng lahat, walang pinsala sa pagsasagawa ng mga hakbang sa pag-iwas. Makalipas ang 1 oras, dumating ang sasakyan sa labas ng Floatwell. Isang lugar na tila Coliseum ang makikita. Napakalaki ng lugar. Ang mismong gusali ay mukhang isang anti-gang modelo. Ang silangan, timog, at kanlurang panig ay may taas na 10 talampakan. Ang pasukan ng Toro ay nasa hilaga. Isang wetland na katulad ng soccer field ang nasa gitna ng Coliseum. Isang bakal na bakod na natatakpan ng barbed wire din ang nakapalibot sa lugar. Ang amoy ng dugo ay ganap na natatakpan ng lugar. Naturally, maraming toro ang namatay sa lugar na ito. Walang mga toro na gumaganap noong panahong iyon, ngunit maraming tao sa tradisyonal na pananamit ang nakaupo sa paligid ng mga stand. Ang iba ay tahimik na nakaupo, ang iba ay galit, ang iba ay matamlay, habang ang iba ay nasasabik, na tila naturukan ng adrenaline. Ang lugar ay syempre medyo mahal upang bisitahin. Pinapasok ni Mandy si Harvey at dumiretso sa VIP room. Ako si Mandy mula sa Hearthstone Corporation. Dapat dito ko makilala si CEO Stanton. Matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Mandy sa pamamagitan ng walkie-talkie, dinala siya ng gwardya at si Harvey sa silid. Dahil tahimik si Harvey the whole time, akala ng lahat ay bodyguard lang siya. Naglakad silang dalawa sa isang mukhang eleganteng landas bago makarating sa harap ng kalahating bukas na grandstand. Ang bullfighting arena ay makikita ng direkta sa ilalim ng mga stand. Ang amoy ng dugo ay maaari ding maamoy ng napakalinaw. May isang kawani na nagpapastol ng 2 toro sa ring nang makarating doon sina Harvey at Mandy. Matapos sumayaw sa hangin ang pulang tela, ang 2 tahimik na toro ay agad na nagsimulang bumangga sa isa't isa ng walang pag-aalinlangan. Kinakamot ng matatalim na sungay ang buong toro. Umaalingaw sa hangin ang mabangong amoy ng dugo. Halatang medyo hindi komportable si Mandy matapos makita ang tanawin. Nawalan man ng kulay ang mukha niya, nagawa niyang manatiling kalmado. Habang nangyayari iyon, maraming tao ang nakaupo sa sofa sa gitna, napapaligiran ng malaking grupo ng mga bodyguard. May hawak silang mga baso ng mamahaling red wine habang sabik na pinapanood ang palabas sa ibaba. Ang ilan ay nag-cheer pa ng malakas para sa kanilang mga toro. Sa loob ng grupo ay nakaupo ang isang napaka-kapansin-pansing babae na nakasuot ng pulang damit. Nakakasilaw ang kanyang aura, at magiging understatement na huwag tawaging dominante ang babae. Nararamdaman ni Harvey na ang isang ordinaryong tao ay hindi kayang hawakan ang kanyang atensyon, kahit sa malayo. Kung ikukumpara sa biyayang karaniwang taglay ng mayayamang babae, iba si Eleanor. Nagpakita siya ng hindi masabi na pagtitiwala. Siya ay kalmado at buo, na ang mga nakapaligid sa kanya ay maniniwala sa kanyang kakayahan upang malutas ang anumang problema. Walang pag-aalinlangan, na ang babae ay ang ikalimang may bahay ni Jeff. Isang mayabang na mukhang lalaki ang nakatayo sa tabi mismo ng ginang. Ang lalaki ay paminsan-minsan ay bumubuga ng usok, ang kanyang mukha ay mukhang napakaamo. Siya ang bodyguard ni Eleanor. Dapat medyo mataas din ang status niya. Hindi siya magiging mayabang kung hindi iyon ang kaso. Tumingin si Mandy kay Harvey,
at sinabihan nitong huwag maging pabaya bago ito naglakad patungo kay Eleanor nang nakangiti. Magandang umaga, CEO Stanton, bati niya na nakaunat ang kanang kamay. Ako si Mandy mula sa Hearthstone Corporation. Narito ako para pag-usapan ang utang sa iyo ngayon. Sana may oras ka para dyan. Matalim ang tingin ng mga tao sa paligid kay Mandy matapos marinig ang kanyang sinabi. Sinisingil niya si Eleanor ng pera. Humihingi siya ng pera kay Jeff. Ayaw na ba niyang manirahan sa Flutewell? O may death wish ba siya? Napapikit ang mukhang mayabang na lalaki. Pinaningkitan niya ng mata si Mandy bago ngumisi ng malamig. Pakiramdam niya ay maswerte si Mandy na tumayo sa harap ni Eleanor at nakausap ito. Walang karapatan si Mandy na humingi ng pera kay Eleanor. CEO Zimmer, tama ba? Malamig na tanong ng lalaki na walang pag-aalinlangan. Ano ang iniisip mo na maaari kang humingi ng pera tulad nito? At saka, sigurado ka ba na totoo ang utang? Mag-isip ka muna bago ka magsabi ng kalokohan. Bakit magkakautang sa iyo si CEO Stanton? Anong biro? Si Mandy, na orihinal na walang pag-asa na maibalik ang kanyang pera, ay sumimangot pagkatapos marinig ang tono ng lalaki. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin ng lubusan at kinikit ang mga mata kay Eleanor. CEO Stanton, mayroon kaming kinakailangang IOU, mga kontrata at papeles. Tiyak na hindi mo itatanggi iyon, di ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko, bitch? Galit na sigaw ng lalaki. Matapos makita ang saloobin ni Mandy, halos idikit ng lalaki ang kanyang tabako sa mukha ni Mandy. May gustong sabihin si Mandy, ngunit sa wakas ay inangat ni Eleanor ang kanyang ulo. Siya ay halos kapareho kay Norika Fujikawa, isang hindi maipaliwanag na magiliw na ekspresyon ang nasa kanyang mukha. Hindi nakakagulat na sinusubukan ng mga boss ng entertainment industry na makuha ang kanilang mga kamay dito, anuman ang halaga. Ito ang dahilan kung bakit ang isang tulad ni Jeff ay labis na magpapahamak sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi ipinahalata ni Eleanor ang kanyang napakagandang ngiti. Sinamaan ng tingin niya si Mandy sa malayo. Pagkatapos, casual niyang ibinaba ang kanyang silk fan. CEO Zimmer, isa kang bisita dito. Dahil nasa bullring ka, bakit hindi tayo magkasamang tumaya? Pumili ka ng toro. Kapag nanalo ka, utang ang pag-uusapan natin. Kung matatalo ka, zero ang utang. Halika na, piliin mo ang toro mo. Walang ipinakitang emosyon si Eleanor habang nagsasalita, malamig ang kanyang tono. Ang mga tao doon ay may malabong ngiti sa kanilang mga mukha. Naturally, hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganitong pangyayari. Si Eleanor ay pinapatuyo ang mga tao gamit ang trick na ito sa napakatagal na panahon. Kahit anong toro ang piliin ni Mandy, palagi itong mamamatay sa isang aksidente. Ito ay lason hanggang mamatay, o mamatay sa isang nakamamatay na pinsala. Dahil teritoryo ito ni Eleanor, siya ang laging may huling say sa resulta. Lumalampas ka sa linya, CEO Stanton. Kumunot ang noo ni Mandy. Hindi siya ang inosenteng babae na kakatontong lang sa mundo ng negosyo. Alam niya kung talagang nakipagpustahan siya kay Eleanor, malamang na matatalo siya. O sa halip, matatalo siya ng walang pag-aalinlangan. Siguro ang buong eksenang ito ay orkestra ni Eleanor. Gusto ni Eleanor na matalo si Mandy ng $150 milyong sa isang iglap. Lumalampas sa linya, malamig na sambit ni Eleanor. Nagkibit balikat lang siya, ang kanyang labi ay nag-form ng isang malabong ngiti. Walang may maglalakas loob na humingi ng pera sa akin sa Flutewell, o kahit sa buong timog kanlurang rehiyon ng bansa H. Sobrang nirerespeto na kita sa hindi kita pinatay kaagad. Napakaraming pahinga na ang ibinigay ko sa iyo, ngunit hindi mo man lang ako paglalaroan. Ano, mababa ba ang tingin mo sa amin? Kalmadong itinaas ni Eleanor ang kanyang ulo. Nakaupo pa rin siya, ngunit bakas pa rin sa mukha niya ang dominanteng ekspresyon, na para siyang isang reyna na kinukutya ang kanyang mga nasasakupan. Kaya, nag-alinlangan si Mandy, at alam niyang tiyak na makakahanap siya ng pagkakataong magalit kapag hindi niya tinanggap ang hiling ng huli.
Ngunit kung gagawin niya, ang pera ay lilipad sa bintana. Kahit na sa lahat ng karanasang natamo niya, ay nakadarama si Mandy. Saktong na corner si Mandy, may lumabas at hinawakan ang maamo niyang kamay bago nagpakita ng isang matamis na ngiti. Hayaan mo akong hawakan ito. Lumakad si Harvey sa crowd bago mahinahong ngumiti kay Eleanor. CEO Stanton, tama ba? Makikipaglaro ako sa iyo. May mga berde at dilaw na toro sa kulungan. Pipiliin ko ang berde. Ayos lang ba sa iyo? Tahimik na sinulyapan ni Eleanor si Harvey bago tumawa. Sigurado ka bang may karapatan kang magdesisyon para sa kay CEO Zimmer? Bodyguard ka lang di ba? Nagtawanan ang iba habang sinusulyapan si Harvey, parang nanunood ng clown show. Isang bodyguard na sinusubukang magpakitang gilas. Sino siya sa tingin niya? Isang bayani na magliligtas sa isang dalagang nasa pagkabalisa. Ano ang iniisip niya? Baliw ba siya? Wala man lang siyang karapatan. Naging balisa si Mandy matapos makitang lumabas si Harvey. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi hayaan itong mangyari sa puntong ito. Kahit na ayaw niyang mangyari ito, mapapanganga na lang siya at magtiis. Akin lang ang salita ni Harvey. Kaya niyang gawin ito para sa akin. Tama, gawin natin, kung gayon. Napangiti silang dalawa ni Eleanor ng mahina. Sana matupad mo ang iyong pangako, CEO Zimmer. Makukuha mo ang berde, kukunin ko ang dilaw. Ngayon, bago pa matapos magsalita si Eleanor, humakbang pasulong si Harvey at kumuha ng baril sa isa sa mga bodyguard. Pagkatapos, hinailan niya ang gatilyo sa mismong bullring. Bang! Matapos ang isang malakas na putok, ang dilaw na toro ay nakahiga sa isang pool ng dugo. Hinay pa ni Harvey ang kanyang baril. Buhay ang berde, patay na ang dilaw. Paumanhin, CEO Stanton. Natalo ka sa taya. Nagulat ang mga tao. Lahat ay nakatingin kay Harvey na parang hindi makapaniwala. Walang inaasahan na gagawin talaga ni Harvey ang isang bagay na tulad nito upang madaig ang panlilinlang ni Eleanor. Sa katunayan, si Eleanor lang ang kadalasang gumagawa nito sa iba. Ito ang unang pagkakataon na natapakan siya ng ganito. Natigilan si Mandy. Natagpuan niya ang kanyang sarili na medyo matamlay. Hindi niya akalain na gagawin ni Harvey ang isang bagay na napakasimple ngunit padalos-dalos. Sabi nga, wala siyang mababago sa puntong ito. Kahit na sobrang nag-aalala siya ay maaari lamang siyang magpanggap na kalmado habang nakatayo sa likuran ni Harvey. Ikaw, bastos ka, how dare you shoot that bull? Yun ang ikalimang toro ni Madam. Kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan ng paggawa ng isang bagay na iyon? Nagkagulo ang mga tao. Marami sa kanila ang bumaligtad ng coffee table sa harap nila bago tumalbog sa mga sofa. Ilang bodyguard ang naglabas ng kanilang mga baril at inalis ang kanilang safety lock bago nila itinutok ng husto kay Harvey. Nalaman ng iba pang gwardya ang nangyayari at dinala ang kanilang mga baril bago tuluyang pinalibutan ang lugar. Ang ilan sa kanila ay may mga asong lobo sa loob. Mabibilis na yabag, malakas na tahol, at tunog ng safety lock ng baril ay maririnig ng malakas. Ang mga tunog ay sapat na upang takutin ang isang tao sa kamatayan. Hindi napigilan ni Mandy na umatras ng ilang hakbang sa nakakatakot na sitwasyon. Gayunpaman, huminga siya ng malalim upang mabawi ang kanyang katinoan bago muling tumayo kasama si Harvey. Lahat ay tumingin sa dalawa na may malupit na libangan. Nang magkamalay, naisip nila na si Harvey ay mayroong death wish. Gusto ba niyang humanap ng dahilan si Eleanor para patayin siya o ano? Anong lakas ng loob niyang gawin ang anumang gusto niya sa kanyang teritoryo? Isang mayabang na mukhang binata ang naglabas ng punyal at dinilaan ang talam na may malamig na ngiti sa labi. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng toro ni Fifth Madam, Bastard? $1.5 bilyong bawat isa. Kalimutan ang iyong pera, kailangan mo pang magbayad ng isa pang $1,350 milyong. Kung hindi, sasabihin ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng sinaksak ng bagay na ito. Gayunpaman, hindi pinansin ni Harvey ang lalaki at sinulyapan si Eleanor. Ayon sa kasunduan, pinili ko ang berde. Dahil patay na ang dilaw, ibig sabihin nanalo ako.
Pwede na nating pag-usapan ang tungkol sa utang ngayon, tama ba? Casual na inikot ni Harvey ang baril sa kanyang kamay bago ibinato sa mukhang mayabang na lalaki na parang basura. Galit na iginalaw ng lalaki ang kanyang mga mata bago siya natigilan. Mabilis niyang napagtanto na marahil ay eksperto si Harvey. Ang Floatwell ay may napakaraming martial artist. Ngunit kakaunti ang maaaring magpaikot ng mga baril sa mga gayong kakayahan. Ang tanawing iyon lamang ang nagpapatunay na si Harvey ay isang medyo malakas na karakter. Natuyo ang lalamunan ng lahat, at hindi sila makapagsalita. Nahirapan silang paniwalaan na lalaki talaga si Harvey. Hindi magagawa ng mga ordinaryong tao ang ganoong bagay. Malakas ka, binata. No wonder na kaya mong kumilos ng ganito. Ngumiti si Eleanor, ngunit agad na napalitan ng malayong tingin. Pero may nakalimutan ka. Ikaw ay nasa Floatwell. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3475. Kahit sino ka pa, dito ka lang pinapayagang yumuko. Isang nahulog na malakas na tao, mas mababa sa ordinaryong tao. Sabi ni Eleanor na may mayabang na ngiti. Kung tutuusin, ang malalakas lang ang maglalakas loob na hamunin ang isang tulad mo, mahinahong sagot ni Harvey. Nagulat ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Ang kanyang tono at kilos ay hindi lamang walang galang kay Eleanor, tinapakan din niya si Eleanor. Matalim ang tingin ni Eleanor habang nakatingin kay Harvey. Pagkatapos, humigop siya ng kanyang cappuccino. Dahil ikaw ay nangingibabaw, huwag na nating pag-usapan kung sino ang mas malakas sa ngayon. Pag-usapan natin ang hustisya, dahil ito ay isang sugal, dapat nating pag-usapan ito, tama. Ang laban ay hindi pa napagpasyahan, at nabaril muna ang dilaw na toro. Sinasadya mong lumalabag sa mga patakaran dito. Sa tingin mo kaya mong pasayahin ang isang tao sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na tulad nito? Kastiya siya sa karamihan. Tumawa siya, humakbang siya ng naka-cross arms. Mahalaga ba sa isang tulad mo ang pagpapasaya sa karamihan, CEO Stanton? Tanong ni Harvey, na nanlilisik si Eleanor. Sa tingin ko ang kapangyarihan ay napakahalaga sa iyo. Kung talagang makikipagtalo ka para dito, sabihin nating magkakaroon kami ng pagkakataong makipag-ayos sa iyo kung manalo kami, at matatalo kami ng 150 milyon kapag natalo kami. Sa tingin mo ba ito ay makatarungan? Kung gusto mo talaga ng hustisya, babayaran mo kami kapag natalo kami, at dodoblehin mo ang bayad namin kapag nanalo kami dahil sa interes. In the first place, wala kang pagkakataon na gawin sa akin na laruin ang laro mo. Bakit ako magpapasaya sa karamihan kung ganoon nga? Walang emosyong ipinakita si Harvey. Nanatili siyang kalmado kahit na nakatayo sa harap ng malaking grupo ng mga manlalaban. Isang nangingibabaw na aura ang kumalat sa hangin. Mababa ang tingin ni Harvey sa babae na may napakalamig na ekspresyon. Ha! Napaka-interesante. Hindi nagalit si Eleanor matapos marinig ang kanyang mga salita. Muling bumungad sa mukha niya ang malalim na tingin kanina. Ikinumpas niya ang kanyang kamay upang pigilan ang kanyang mga kampon sa paggawa ng kahit ano bago kumuha ng laptop. Tumingin siya sa screen saglit bago ibinato ang laptop sa coffee table. Ikaw dapat ay si Harvey York, ang taong ginawang sementeryo ang bagong distrito ng Floatwell at nagdulot ng matinding dagok sa mga alyansa sa negosyo ng Floatwell. Ikaw rin ang may Longmen Law Enforcement Badge, tama ba? Sabi ni Eleanor matapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon. Tama iyan. Isang mapaglarong ngiti si Harvey. Marami kang alam tungkol sa akin. Dahil alam mo kung gaano ako kalakas, bakit hindi mo nalang ibigay sa akin ang pera? Ito ay magiging mabuti para sa ating dalawa. Kung magagalit ako, baka gawin kong sementeryo din ang White Bean Center. Ang lahat ay magiging kakilakilabot. Magkakaroon ka ng kaunting kawalan kung nangyari iyon. Kalmadong ipinaalala ni Harvey kay Eleanor ang mga kahihinatnan na may ngiti sa kanyang mukha. How dare you threaten CEO Stanton? Matigas na itinuro ng mukhang suplado ang ilong ni Harvey. May nakalimutan ka ba? Ano sa tingin mo ang lugar na ito?
Ito ay Flutuel. Ito ang aming teritoryo. How dare a outsider like you act so high and mighty here? Gusto mo bang guluhin kita? Hindi pinansin ni Harvey ang lalaki at sa halip ay ngumiti kay Eleanor. Mukhang hindi ka sapat na guro, CEO Stanton. Ang iyong aso ay tumatahol kapag nagsasalita ka. Mukhang hindi naman klase. Sa katunayan, ito ay isang pag-urong, hindi ba? Anong sinasabi mo, bakla ka? Sabihin mo ulit. Pinandilatan ng mukhang mayabang na lalaki si Harvey, isang hindi masabi na aura ang lumabas sa kanya. Hindi masyadong maganda ang pandinig ko. Sabihin mo ulit, bakit hindi? Kapag may narinig akong hindi ko gusto, sasakalin kita hanggang mamatay. Tumayo ang lalaki, handang turuan si Harvey ng leksyon na hinding-hindi niya makakalimutan. Then find a doctor, cool na sagot ni Harvey. Wala kang karapatang hilingin na ulitin ko ang aking mga salita. Swoosh! Ang lalaki ay agad na nabalisa, at humakbang siya pasulong at inabot ng isang tumpak na suntok sa mukha si Harvey. Medyo nakakatakot ang suntok na iyon. Sapat na iyon para isipin ng mga tao na isa siyang eksperto. Nai-imagine na ng lahat kung ano ang mangyayari kay Harvey kapag tinamaan siya ng suntok na iyon. Ngunit bago pa matigil ni Eleanor ang palabas, at bago pa makita ng lahat ang nangyayari, nasa mukha na ng lalaki ang likod ng kamay ni Harvey. Sampal, sa isang malakas na sampal, at agad na pinalipad ang lalaki. Agad siyang bumagsak sa coffee table, at wala ng lakas na tumayo pa. Sa tingin mo ba may karapatan ng isang katulong na tulad mo na lumapit sa akin? Pinunasan ni Harvey ng tisyo ang mga kamay niya. Sino ka sa tingin mo? Ikalimang misis, o si Jeff Bauer mismo? Bukod sa nakakasira ka ng paningin, magaling ka lang sa pagdudumi ng mga kamay ko. Napuno ng pandidiri si Harvey, na parang nagsample lang siya ng tambak na basura. Ikaw, nadapa ang lalaki sa lupa habang tinatakpan ang namamagang mukha, nakakapangilabot ang ekspresyon. Gusto niyang puntahan muli si Harvey, at gusto niyang bumunot ng baril sa bewang niya. Ngunit ikinaway ni Eleanor ang kanyang kamay para pigilan ang kanyang galit. Ang mabagsik at malayong kilos ni Eleanor ay mararamdaman kahit sa kanyang pagkakalmado at tahimik na ekspresyon. Ang lalaking ito ay hindi marunong kumilos. Isa lang siya sa mga katulong ko. Gayunpaman, dapat mong lagi na makita kung sino ang amo bago habulin ang kanilang alipin. Medyo hindi nararapat para sa iyo na tamaan ang isa sa aking mga kasambahay sa sarili kong teritoryo, tama ba ako? Humigop ng red wine si Eleanor. Mukhang ang negosasyon mo ay medyo hindi sincero. Ang paggalang ay napupunta sa parehong paraan, sagot ni Harvey. Kung hindi mo ipinapakita sa amin ang iyong paggalang, kung gayon bakit kami dapat? At saka, ikalimang mistress ka lang ni Jeff. Ikaw ay wala. Sino ka sa tingin mo? Sa totoo lang, binigyan na kita ng paggalang sa pamamagitan ng pagpapanatiling buhay ang taong ito. Tuldok, kung ibang tao ka, binugbog ko na sila hanggang ngayon. Siyempre, isang pagkakataon lang ang nabibigyan niyan. Kapag nakita ko ang sinuman sa iyong mga kasambahay na nagkakaproblema muli, ako mismo ang magtuturo sa kanila ng ilang asal. Tahimik na tinitigan ni Harvey ang mukhang mayabang na lalaki. Naningkit ang mga mata ng lalaki sa gulat. Bigla niyang naalala na ang matatangkad at malalakas na Indian ay itinapon lahat ng lalaking nasa harapan niya. Ang isang lalaking tulad niya ay walang halaga. Lumalampas ka sa linya, Harvey. Huwag kalimutan ang isang bagay. Ito ang Flutuel. Ang lugar na ito ay pag-aari ng pamilya Bauer. Hindi ka pwedeng gumawa ng gulo dito kung gusto mo. Isang malamig na tingin kaagad ang ibinigay ni Eleanor. Marami sa kanyang mga tauhan ang naglabas ng kanilang mga punyal at tinanggal ang kanilang mga safety lock ng baril, ang kanilang mga mukha ay mabangis. Tulad ng sinabi ni Eleanor, ito ay Flutuel. Si Harvey ay isang tagalabas lamang. Hindi mahalaga kung anong uri ang mga nagawa ni Harvey. Sa mata ng mga taong ito, mababa pa rin siya sa kanila. Naniniwala sila na sa isang salita lamang mula kay Eleanor, maaari nilang gawing salaan ng karne si Harvey nang walang pag-aalinlangan.
Maging ang mga aso ay patuloy na tumatahol na parang dudurugan sina Harvey at Mandy. Nawala ng kulay ang mukha ni Mandy. Ilang beses na niyang naranasan ang mga ganitong bagay, ngunit natatakot pa rin siya sa mga ito. Kung tutuusin, isa siyang walang magawang babae. Ito ay natural lamang. Si Harvey naman ay tahimik na tumingin sa paligid. Lahat tayo ay may sapat na nagulang dito, CEO Stanton. Huwag maglalaro ng maliliit na trick tulad nito. Maibaba lang ulit kita. Kung kaya akong patayin ng sandata na ito. Maraming beses na akong namatay ngayon. Dahil nakatayo pa ako dito nang walang kahit isang gasgas, ang ibig sabihin na ang mga bagay na iyon ay walang silbi sa akin. Malamig na ngumuya si Eleanor bago pinikit ang mga mata kay Harvey. Alam kong kahanga-hanga ka. Nabasa ko ang detalyadong paglalarawan sa iyo sa aking dokumento. Ngunit dapat mong malaman na palaging may isang tao na mas mahusay kaysa sa iyo. Nasa Floatwell ka. Ang Lungmen at ang Golden Palace ay puno ng mga martial artists. Walang tagalabas na hahamanin ka na magpakitang gilas dito. Wala kang exception, Harvey. Of course I know there's someone better than me, mahinahong sagot ni Harvey. Sayang ang taong iyon ay hindi ikaw, o si Jeff. Hindi ako mapipigilan ng iyong pagkakakilanlan. Tatanungin kita ng isa pang beses. Babayaran mo ba ang pera o hindi? Nagpakita si Eleanor ng isang mausisa na ekspresyon matapos makita ang ekspresyon ni Harvey. Malaking numero iyon. I have no say in it, sabi niya pagkatapos sukatin si Harvey. Wala akong pera. Hindi mo ito makukuha kahit pira-pirisuhin mo ako. Dumiretso sa kay Young Master Bauer kung maglakas loob ka. Pero sinabi na niya sa akin. Ang mga duwag na tulad mo ay hindi lalapit sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling niya sa akin na ihatid ang mensaheng ito sa iyo. Hanapin mo siya kung maglakas loob ka. Kung hindi mo kaya, ang pera ay ituturing na regalo. Hindi ka ba masaya dyan? Pagkatapos ay umalis ka na. Magwala ka, may lakas ka ba ng loob na gawin ang bagay na iyon? Si Eleanor ay may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Nakita niya ang napakaraming makapangyarihan at mapagmataas na tagalabas sa kanyang buhay na nagsisikap na gumawa ng gulo para sa kanya. Gayunpaman, ano ang nangyari? Lahat sila ay sumuko matapos marinig ang pangalan ni Jeff. Nandidiri ang mga tao sa paligid ni Harvey sa kanya. Malaki ang mga salita niya. Ano ngayon? Ang kaya niyang gawin ay magpakitang gilas lamang sa harap ng isang babae. Hanapin mo si Jeff kung ganoon ka kahanga-hanga. Anong biro? Isang regalo. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata, ngunit walang ekspresyon ang kanyang mukha. Dapat ko bang dalhan siya ng mga bulaklak sa kanyang libingan? Baka magalit siya kung hindi ako. Bam! Sinipa ni Eleanor ang coffee table sa harap niya. Ang lakas ng loob mong insultuhan si Young Master Bauer, bastard ka. Galit na bulalas niya. Iniinsulto ko siya. Tumawa si Harvey bago tumalikod. Sabihin mo sa kanya na gusto ko ang pera ko bukas ng hapon. Kung hindi, magdaragdag ako ng 10% interes araw-araw. Kung hindi pa rin niya ibinalik ang pera noon, sisiguraduhin kong ilalagay ko siya sa libingan. Umalis si Harvey habang hawak ang kamay ni Mandy. Malamig na tumawa si Eleanor. Ang lakas ng loob mong manakot kay Young Master Bauer. May sasabihin ako sa'yo. Kung makakalabas ka sa pintong ito ng buhay, tatawagin kitang ama. Kunin mo siya. Ang mga bodyguard ni Eleanor ay humakbang pasulong, handang ilabas ang kanilang mga sandata anumang oras. Tahimik na tumingin sa likod si Harvey. Wala kang karapatan dyan, CEO Stanton. Ikaw lang ang ikalimang mistress ni Jeff. Ni hindi ka karapat-dapat. Ikaw, galit na galit si Eleanor, bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, bahagyang pinitik ni Harvey ang kanyang mga daliri. Swoosh, swoosh, swoosh. Ang tunog ng hangin na napunit ay biglang narinig. Ang mabangis na mga mukhang bodyguard ay sumisigaw sa matinding paghihirap bago sila bumagsak sa lupa, hawak ang kanilang mga kamay sa matinding paghihirap. Sniper! May sniper na naghihintay sa labas. Natakot si Eleanor. Dahil madaling mahawakan ni Harvey ang kanyang mga bantay, magagawa rin niya ito kay Eleanor.
Nang makita ang takot na ekspresyon sa kanyang regal face, lumapit si Harvey at tinapik siya bago tumalikod. Gampanan mo lang ng maayos ang iyong tungkulin bilang mistress. Huwag mong isipin kahit isang segundo na ikaw ay isang taong mas mahusay kaysa doon. Magiging biro ka rin sooner or later. Nagdilim ang mukha ni Eleanor sa isang iglap. Harvey, hindi ba natin nirerespeto si Jeff ngayon? Bumalik sa Maybach, si Mandy, na pinamamahalaang manatilihing kalmado ang kanyang sarili sa pinakamahabang panahon, ay mukhang takot na takot. Kung tutusin, na-provoke na ni Harvey si Joseph dahil sa kanya. Napuno siya ng guilt matapos mapagtantong si Harvey ay laban kay Jeff bago pa man sila magkakilala. Sa tingin mo ba nagalit ko siya? Ngumiti siya, sabay papuri kay Rachel sa pamamagitan ng text. Anong karapatan niya para magalit? O kaya, ano pa ba ang magagawa niya kundi ang magalit? Natural na ibalik ang inutang. Ang $150 milyong ay hindi rin maliit na halaga. At saka, pinabayaan ko siya sa hindi pagpatay sa kanyang mga alipores. Matalino na babae si Eleanor. Dapat ay na-realize niya na ngayon lang tayo nagpapakita ng lakas. Hindi ito magtatapos ng ganoon kadali sa susunod. Ang tanging tanong ay kung makumbinsi ba niya o hindi si Jeff na ibalik ang pera. Naturally, nagpas siya si Harvey na hayaan si Jeff na pumili kung gusto niyang makipagkaaway o kaibigan. Marami ng kaaway si Harvey sa Floatwell. Anyway, hindi mahalaga kung ano ang pipiliin ni Jeff. Napabuntong hininga si Mandy, ngunit sa paghusga sa ugali ni Eleanor, hindi siya madaling sumuko. Kung magiging pabaya siya at sisimulan niyang kumbonsihin si Jeff laban sa atin. Magkakaroon tayo ng maraming problema, hindi ba? Natural, naiintindihan ni Mandy ang ugali ni Eleanor. Ngumiti siya. Ang pamilya Bauer ay nahahati sa 3. Ang bawat young master ay pinili ng master mismo. Siyempre, hindi sila ordinaryong tao. O sa halip, dapat silang mga matalinong tao. Siyempre, maaaring gumana ang ating taktika, ngunit malamang na hindi nito gagawing madaling sumuko si Jeff. Natigilan si Mandy. So ibig mong sabihin, kailangan nating kumilos ng mabilis, siyempre. Ngumiti siya, ngunit walang nagmamadali. Bibigyan natin siya ng 3 araw. Kung hindi pa rin siya marunong pumili, tuturuan ko siya ulit. Inilagay ni Harvey ang mga iniisip sa likod ng kanyang ulo at nakatuon sa Longmen Summit sa ngayon. Kinaumagahan, humarap si Harvey sa Floatwell Gymnasium para sa provincial qualifier. Ang kaganapan ay mukhang mas maluho kumpara sa nakaraang 2 qualifier. Bukod sa mga nakatataas ng Longmen, ang mga nagsusuri ay hindi lamang mga ordinaryong tao. Sinasabing ang pinuno ng sangay ng Longmen ang namamahala sa kaganapang ito. Ito ay upang manatiling tapat at patas ang Longmen Summit. Ang Floatwell Qualification Examiner ay sinasabi na ang pinuno ng sangay ng Longmen Floatwell. Pagdating ni Harvey sa venue, nakita niya ang daan-daang manunood sa paligid niya pati na rin ang iba pang examinees. Bilang karagdagan sa ilang mga disipulo ng Longmen, mayroong isang bilang ng mga tao na tinanggal mula sa mga nakaraang kwalipikasyon. Nakaupo si Corey sa isa sa mga upuan sa audience na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Gusto ng lahat na makita kung sino ang makakakuha ng unang pwesto. Ngunit gusto ni Corey na makita ang mukha ni Harvey na pinapatay sa ring. Pagkatapos ng lahat, ang kaganapan sa oras na ito ay malamang na isa pang laban. Narinig mo, ang tagasuri sa pagkakataong ito ay malamang na si Bowen Lee, ang pinuno ng sangay ng Longmen Floatwell. Siya raw ang Weapon King. Napakalakas niya. Sinasabi rin ng mga tao na napakasama ng ugali niya. Mayroon siyang malakas na opinyon tungkol sa kung paano niya hahatulan din ang mga pagsusulit. May ibang tao na dapat pumalit sa kanya sa pagkakataong ito ngunit sinumpong siya at nagawa niyang panagutin ang kanyang sarili sa ilang kadahilanan. Baka nandito ang isa niyang estudyante. May balak ba siyang manloko? Umupo si Harvey sa likod, tahimik na nakikinig sa mga chismis. Ang mga mukha ng mga examinees ay mukhang kahindik-hindik sa pagbanggit ng pangalan ni Bowen. Naturally, ang reputasyon ng lalaki ay hindi ang pinakamahusay sa Floatwell. Pagkaraan ng ilang minuto,
Maraming tao ang lumitaw sa platform. Bukod kay Fisher, walang nakakakilala sa isa't isa. Natural, ang mga dayuhang ito ay dapat na lumipat dito mula sa ibang sangay. Kabanata 3480. Maya-maya pa ay lumabas ang isang lalaking nakasuit. Siya ay may balbas, katulad ng isang taga-isla. Mas matangkad siya sa mga tao doon. Isang mabangis at dominanteng aura ang maramdaman sa kanya. Gulat na napatingin si Harvey sa lalaki. Pagkatapos, napagtanto niya na kamukhang kamukha ng lalaki si Larissa. Alam niya na ang lalaki ay walang iba kundi si Bowen Lee, ang pinuno ng sangay ng longmen sa Floatwell. Ilang opisyal ang nagsalita muna bago ipakilala ang mga hukom at examiners. Pagkatapos noon, naglakad si Bowen sa entablado at tahimik na tumingin sa harapan niya. Bukod sa kapangyarihang maglakad sa underworld, alam ng lahat na ang pinakamahalagang bagay ay ang matutunan ng sining ng pagpatay mula sa iba't ibang paaralan at training grounds. Ang layunin ay hindi upang turuan ka kung paano pumatay, ngunit magkaroon ka ng kapangyarihang protektahan ang iyong sarili kapag nakatagpo ka ng mga kakaibang sitwasyon. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagsubok na ito ay magiging ibang-iba mula sa dati. Sa aking paghusga, mayroong isang tao dito na isinumpa ng isang bagay na hindi kilala. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nasa isang mahirap na lugar ngayon. Sino man ang magpalaya sa kanya mula sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Magkakaroon ng confession ko, sila ang magiging kampyon ng provincial qualifiers. Bukod sa aking pagkakaibigan at $150,000 na halaga ng pera, mayroon din silang karapatang lumahok sa panghuling pagsusuri ng Longmen Summit. Ikanaway ni Bowen ang kanyang kamay, at maingat na itinulak ng dalawang longmen na disipulo ang wheelchair pasulong. Isang babaeng nakatali sa isang wheelchair. Nakasuot siya ng hospital gown, na nanginginig, puno ng takot ang mga mata. Gayunpaman, nanatili siyang walang emosyon, na parang paralisado. Kung hindi dahil sa mga paminsan-minsang hiyaw na nagmumula sa kanya, iisipin ng lahat na isa lang siyang bangkay. Kahit ilang metro lang ang layo ng babae sa examinees, lahat sila nakasimangot. Si Harvey naman ay natigilan. Larissa, si Larissa ay hindi nakasuot ng anumang pampaganda at mukha siyang malungkot, ngunit nakilala pa rin siya ni Harvey. Sabi nga, hindi na si Larissa ang mukhang bossy na babae dati, at para na siyang nasa bingit ng kamatayan. Tinakpan ng maliit na butas ang buong braso niya. Obviously, nakatanggap na siya ng maraming paggamot sa napakaikling panahon. Ngunit sa paghusga mula sa kanyang kasalukuyang estado, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Nang ipikit ni Harvey ang kanyang mga mata, sinabi ni Bowen, "Dinala ko ang pasyente dito mula sa ospital. Nasugatan siya mula sa isang aksidenteng taman ng baril, ngunit ito ay isang sugat lamang sa laman. Pero ang totoong injury niya ay hindi iyon. Naapektuhan siya ng hindi kilalang sumpa. Hindi ko masabi sa inyo kung saan ito nanggaling. Ngunit masasabi ko ito sa inyo kung mahanap niyo ang lahat ng uri ng mga sumpa na tulad nito sa totoong mundo. Dahil lahat kayo ay mga piling elite ng nakababatang henerasyon ng Floatwell, dapat kayong lahat ay pambihira. Hindi dapat mahirap para sa inyo na hawakan ito, tama ba? Bawat isa sa inyo ay may pagkakataong mag-perform. Mayroon kayong 5 minuto bawat isa. Gamitin niyo ang lahat para alagaan ang babaeng ito. Hahatulan kita ba siya dyan? Kung walang makasugpo sa inyo sa sumpang ito, wala akong pakialam na iwanang blanko ang listahan. Mas mabuti yun kaysa magpadala ng isang tao upang ipahiya ang kanilang sarili sa huling pagsusulit.